Tumama sa truck ang isang motorsiklo sa Camarines Sur. At sa Cebu naman, tinumbok ng modern jeep ang isang poste. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya. Modern jeep bumangga sa poste ng traffic light sa Mandaue, Cebu. Muntik ding madamay ang isang babae sa Center Island. Buti na lang, napaurong siya bago ang pagbangga ng jeep. Ayon sa pulisya, posibleng madulas ang kalsada o kaya'y inaantok ang driver. Kinumpis ka na ang sasakyan pati ang lisensya ng tsuper na sinisikap ang makuhanan ng pahayag. Ipapasagot din sa kanyang nasirang traffic light. Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa elf truck sa San Fernando, Camarines Sur. Base sa investigasyon, pumasok sa linya ng truck ang motorsiklo kaya nagkabanggaan ng dalawa. Nagtamo ng minor injury ang driver ng truck habang dead on arrival sa ospital ang rider. Wala pang pahayag ang magkabilang panig. Sa Talisay, Cebu, patay ang isang rider na nagulungan ng truck ng simento. Base sa investigasyon, biglang nag-overtake sa truck ang motorsiklo. Natumba ito hanggang nagulungan ng rider. Sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang truck driver na humingi na ng tawad at sinabing aksidente ang nangyari. Wala pang pahayag ang pamilya ng rider. Sa bus naman bumangga ang isang rider na graduating criminology student sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang motorsiklo at sumalpok ito sa bus. Dead on arrival sa ospital ang rider. Ayon sa driver ng bus, handa siya makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Hindi naman makausap ang ama ng rider. Wing van truck sa Quezon, Bukidnon bumaliktad. Patay sa pagkakaipit ang driver at isang pahinante. Ligtas naman ang isa pang pahinante. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck. May tumaob ding kotse sa Calabanga, Camarines Sur matapos bumangga sa puno. Nagpapagaling sa ospital ang driver na nawalan daw ng kontrol. Madulas na kalsada ang isa sa tinitingnang dahilan ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Binaliwala umano ng Pilipinas sa mga babala ng China at pinilit na manghimasok sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ayon sa China Coast Guard. Sabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard, ilang beses silang nagbabala sa BFAR na huwag pumasok doon pero hindi raw pinansin ng barko ng BFAR. Sabi pa ng China, standardized, legal at rational ang kanilang mga hakbang para itaboy ang barko ng Pilipinas. Dagdag pa ng China Coast Guard, nilabag umano ng Pilipinas ang soberanya ng China at ang mga international law. Muli namang giit ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ang Bajo de Masinloc. Naroon daw ang barko ng BFAR para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at mamahagi ng ayuda. Mga kapuso, easterlies ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansang iyon. Batay sa datos ng Pag-asa, partikular na nagpapaulan ng easterlies sa Bicol Region at malaking bahagi ng Samar. Mag-iingat po sa flash flood at landslides. At hanging amihan naman ang magpapaulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Ilocos Region, Cordillera Region at Central Luzon. Batay naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan din ang pag-ulan bukas. Umaga pa lang makararanasan ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa eastern section at Bicol Region. Sa Visayas at Mindanao, kalat-kalat na mga ulan ang mararanasan. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero posible ang thunderstorms. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Pinatunayan ni Katy Perry na walang bad blood sa pagitan nila ni Taylor Swift. Present si Katy sa Sydney leg ng Eras Tour at nakijam pa sa bad blood number ni Tay-Tay. Nag-post din si Katy ng selfie nila ni Taylor with a caption, "Got to see an old friend shine tonight." Adjunize ang feels ng Carrots dahil makakasama na ulit sina S-Coups at Jonghan sa group activities ng 17 simula Marso. Ire-release naman ngayong buwan ang solo song ni Sung Kwan na Dandelion. Making waves naman sa Italy si Heart Evangelista na naroon para sa Milan Fashion Week 2024. Very sophisticated ang kanyang mga OOTD mula sa dresses hanggang sa sultry bodysuit na chic and modern cowgirl ang peg. Humihingi ng tulong ang aktres na si Bianca Manalo para mahanap ang kanyang maleta na kulay maroon. Ayon kay Bianca, naiwan ng kanyang driver ang maleta sa gilid ng kalsada sa C5 sa Taguig. Laman daw nito ang kanyang mga gamit para sa upcoming events.
And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, itinuturing na bayani ang isang Belgian Malinois sa China na napigilan ng isang posibleng sunog sa bahay. Nakuna ng CCTV ang asong si Heibao na nag-iisa sa gilid ng bahay at napansin niya ang nasusunog na kordon. Walang pag-aalinlangang hinila ni Heibao ang kawad hanggang sa matanggal sa pagkakasaksak. At nang bumalik ang may-ari sa aso, inisip nito na nginat-ngat ni Heibao ang kable. Pero nalaman nila ang totoong nangyari nang mapanood ang video. At yan po ang mabalita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.